Yo, what's up mga kabakal? So ngayon, naghanap kasi ako sa YouTube ng mga video kung paano ino-overhaul ito. So wala akong makita na malinaw at detalyadong paliwanag. So ngayon may pagkakataon ako na magbaklas nito at gusto ko gumawa at ibahagi sa inyo yung papaano ba ang pag-overhaul ng controller na ito, no? Tatlo yan, tatlong bahagi, tapos nandito yung kanyang piston, no? Ito yung sa tubig, tapos ito yung sa kanyang bukasan ng mga balbula, yung mga flap seal. May mga flap seal yan dito, saka dito. So yung flap seal na yan, papakita ko sa inyo kung paano papalitan. Right, so yun, meron tayo ditong sample. Ito, bubuksan natin ito. Sira ito eh, bali papalitan natin yung mga flap seal yan. So yan, unang bahagi, pwede nyo tanggalin itong kanyang, ito yung yan o, itong manifold na to. May tawag dito sa ano na to, ang tawag dito is distributor with the non-return valve. Baklasin lang natin, no? Yan, ihilayin nyo lang siya. Kung minsan nagkakaroon ng problema dito, yan nagkakaroon ng mga maraming sisisisi o yung mga ginto. Alam niyo na yung ginto. So yan, dito nilinisan to, tatanggalin nilinisan. May spring to sa loob, no? So sige, para bahagi na natin kung paano baklasin yun. Hihilain nyo lang siya. Hihilain nyo lang. Ingatan nyo lang kasi tatalsik yung spring nya. Gamitin natin yung pati persa. Yan, ito yung spring. Yan yung spring. Kasi ito yung kanyang connector. Balik natin, ha. So ayan, yan, ganyan siya. Ayan. Tapos yung loob ito, yan, ito yung loob yan. Ito yung rubber. Kailangan nakasinto dun sa loob na yan. Bali pag ikakasa nyo siya, ayan, pag ganyan, yan. Yung rubber lagi nandun sa dito. Kadalasan nadudumihan yan, napapasok ka ng mga ginto. So ayan, balik lang natin, no? May o-ring yan, ha, tandaan nyo, may o-ring yan. So balik natin, dapat natin na maganda. Yan, alright. So yun, ito just na yung unang bahagi, no? Ito yung distributor with the non-return valve. Okay, so itabi natin sa loob na may mga seal rubber din yan. Okay, itabi natin. Ngayon unahin natin yung sa may water dito sa tubig, eh, no? May flaps to, may seal flaps. Baklasin natin. Okay, gamit lang tayo ng anong size to, 100 mm na 7. Okay, tingnan natin yan. Madali lang naman itong baklasin. Wala kasi ako makita sa YouTube, eh. Kaya ang ginawa ko, nag-open ako ng isa. So yun, nung binuksan ko na, na-search ko na siya. Actually, napagana na natin. Na-test ko na yung ibang unit. Naka-anim na ako. Working properly naman siya. So, nag-decide ako na gumawa ng tutorial video para makapag-share sa inyo mga kabakal. Kasi ang ibang Peter, hindi naman ginagawa ito. Pero dito kasi sa offshore, sa accommodation na platform vessel, sa atin ito mga Peter. So yeah, kung paano natanggal ko na yung Allen key bolts
baklasin nyo yan. Ayan, kalas na tayo. May piston yan sa loob, mamaya tayo doon. Ngayon, buksan nyo lang to, maingat lang ha, kasi may ano to, may spring. Ayan. Yan yung spring. So ito ngayon yung tinatawag na seal plug, no? Seal plug ang tawag dyan, rubber yan. Kung ano yung makita ninyo, kung may nakasulat yan, number 4, number 7, yan, number 7, may nakasulat, papalitan nyo same number. Pagka wala, i-ano nyo na lang siya, palitan nyo ng ibang size na magkaka-sequence pa rin siya. Kasi kung 4 ito, ang susunod nan 5 tsaka 6, no? So yun lang, natandaan nyo na lagi yung numero na naman dyan. 04 siya. So pag baklas, ganun lang din, ihilahin nyo lang to, ihilatin nyo lang, yan, matatanggal nyo yan yung rubber. Yan, tanggal na. Tapos kung paano baklasin ito, yan, may pin yan dyan, hilahin nyo lang ng ganun ng screw, tapos matanggal nyo na yan. Kung minsan kamay lang, kaya naman eh, pero medyo matigas, kaya gagamitin natin ito. Pag naikalang nyo na, pwede nyo na hilahin. Mahila nyo na siya. Ayun. Tanggal na. Kuha tayo ng bagong seal plug. Ito, number 04. So, gawin lang din. Meron niyang, ayun o, yung may pin yun dyan. Tapat nyo lang. Tapos tulak. Dinan ninyo. Ayun. Kumabit na. So yung pagbalik, ganyan lang. Balik nyo lang dyan. Tapos siguraduhin nyo na maganda yung lapat ng seal plug, no? Tapos tsaka nyo ibabalik. Sorry, baliktad pala. Baliktad. Kasi yung button nasa ilalim dapat. Yan. Yan. Kasi dito tatama yung piston mamaya. Yan, tapos dito tama. Ngayon, itong spring, ingatan nyo lang kasi dyan yan upo. So, yan. Okay. Yan na. Hindi muna natin to ilalagay sa block nya, no? Kasi itong side na to, iipit yan dito sa cover ng piston, no? Kailangan matanggal muna natin yung tatlong controller, yung may flap seal. Itong tatlong side na yan, para mabunot natin yung piston side, okay? So tanggalin natin to. Importante lang, markahan lang natin para hindi tayo mawawala, no? Okay natin. 1 2 dito, start valve ang tawag dito. Pwedeng hindi nyo nalagyan ng number kasi madali namang i-identify. May hose siya dito sa taas, nakakonekta sa may piston natin. So pwedeng hindi nyo na numberan, pero okay pa rin na numberan nyo. Tapos ito 3. Yan. Sa side na to, naglalagay ako ng marking dito. Yung cover tsaka dito sa may body. Ito yan. Yan. Naglalagay ako ng marka dyan. Para pag binalik yung cover ng piston, same position pa rin siya. No? Pwede naman, hindi naman nakakalito kasi nga, sabi ko nga, may hose connection sa piston cover tsaka dito sa may start valve. So, hindi rin mawawala. Pero syempre, para sure tayo, okay na yung may marking, no? So, yan. Tabi natin yung isa. Pwede natin baklasin yung number 2. Wala kasi akong mahanap sa YouTube ng demonstration. So, kasi pag Peter ka sa barko, hindi lang puro welding, fabrication, maintenance kasama. Dito sa accommodation, syempre parang hotel na rin to, marami kasing kliyente na nag-i-stay, no? Maraming nag-i-stay na kliyente. So yan.
Ito, mabaho ito, mapanghi. Kasi nga, may dumadaan na ginto. Pero bago ko kasi baklasin, dinidisinfect ko to, binababad ko to sa disinfectant solution. Pag wala kayong disinfectant solution, chlorine, no? Chlorine na may tubig, no? Tubig na may chlorine. So yan, ito na yung number 2. Dahan-dahan lang din ang baklas kasi yung spring baka tumalsik. So yan, ito yung cover niya. Ito yung loob. Na minimize niya yung amoy pagka galing nyo sa babad. So ito yan. Number 4 yung kanina. Ito number 2. Number 2. Palitan lang din natin to mamaya ng number 2. Yan. Tabi na natin siya. Number 2. Baklas na. Punta tayo sa number 3. Kung paano baklasin to, ganun din ha. Hilatin nyo lang dito, ano nyo lang, sukitin nyo lang. So yun. Yung pangatlo, ito pa lang start valve. Madali lang din to baklasin. Pipihitin nyo lang to. Kung yung ulo lang ang tatanggalin ninyo, pihitin natin to. Pihitin nyo. Yan. Napihit ko na. So sa loob nito may bag. Yan ang nasa loob na. Tapos may spring din yan. Ingatan ninyo ha. So ayan. Pakita ko sa inyo. Yan. Meron siyang piston. Meron siyang o-ring. Tapos spring. No? Yun lang yung loob na. Okay pa yan. Malinis. Kasi minsan sira ito. Pagka ito may baak na o may crack o may hiwa na, palitan nyo na kasi leaking na yun. Hindi na yun magsisil ng maayos. Tapos yung rubber kung minsan bugbog na, ito napalitan ko na to bago na yung ring, yung seal rubber nito. So pwede natin ibalik. Yan. Kasama lang siya para malinis. Maayos yung lakad na. Okay. Ngayon, babalik na natin. May slot naman yan. Ito, nasa parting itaas to lagi. So, dito yung nilalagay sa taas. Yung kanan yan. Pag nakatapat na siya, pihit clockwise lang. Ito matigas. Napit. Bitin pa yung rubber. Okay. Diin tapos diin. Yan. Yan. Kalapat na siya. Ngayon susunod natin baklasin yan. Para matanggal natin itong piston side. Mabilis lang ito mga kabahan. Meron tong orifice dito. No? May rubber orifice dito. Number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usually common setting is number 8 kami. Kaya number 8 eh. Natatanggal to, hilahin nyo lang. Yan, orifice yan. Balik na natin. Ganito lang kadali magbaklas dito. Sa mga wala pang idea na baguhan na Peter, tapos mapupunta kayo sa offshore accommodation. Yan. Sa atin ito, itong minahan ng ginto. Jets to, jets. Yan. Yan. Wala tayong welding fabrication ngayon, so marami tayong nakatambak na piyesa na ganito. So dapat may ma-attend din natin para hindi siya nakatambak and ma-secure natin siya ng maayos. So yan. Sa loob nito, ganun din. Ayan. May rubbers, may flap seal din. Flap seal ang tawag dito, ha? Ito, number 5. Yan. 3, 4, 5. Yan. Yun ang setting niya. Ito, 5. No? 5 yan. Alright. Pagtanan natin to number 5. Dinner natin. So yan, naka-ready na to, no?
Hindi naman kayo malilito kasi itong side na yan side na yan, dito yan. Ngayon, yung spring side, doon yan sa ilalim. Sa kabila naman, baliktad. No? Kaya importante rin, nalagyan nyo nga ng marka para hindi kayo malilito. Ayan, no? Tulad nito, ito nasa ilalim to, nandito to tatama sa block niya. Si number 2, yan, si number 2 tatama doon sa block niya. Kasi yung piston mamaya, umaatras abante yan, doon siya tumatama. Pag napindot niya to, pag natamaan niya to, ayan, ito, magbubukas yung flap seal niya. Okay. Ayan. Pagpili natin to para to sa number 3. Ngayon, tanggal na natin yan pare-parehas. Tanggal na rin to. Kasi natin to para maniwala. Tapos lagay natin yung si number 3. Ito, babaklasin natin ngayon yung piston mo. May 4 na lock pin dito. Yan lang natin yan. Ayun. Dadaan-dahanin nyo lang yun kasi may spring yan sa loob, no? Baka magtalsikan, di nyo alam pa paano babalik, so magiging problema. So yan. Cover, spring, saka yung piston. Yan. Ito yung piston niya. So yan, oh. Ito yung tumatama dun sa side na yun, kaya umaangat yan. Yan, yan. Yan. So yan lang, gawin lang pagbaklas nito. Ngayon pagkabalik, titignan ninyo, yan, maayos naman yung kanyang piston na ring. Balik nyo lang sa dati. Tapos lagay ng ito, yan. Kung minsan pala, obserbahan ninyo yung piston rod ninyo yan. Baka may mga gas-gas kaya nag-i-stack up. So ito okay naman to. Tapos balik natin tong casing niya. So may marka tayo dito. Yan. May marka. Yan. Yan yung ginagawa ko. Naglalagay ako ng marka para hindi ako mawala kung paano ko siya binaklas. Yun pa rin yung casing niya. Okay. Saka may lock naman yan. Yan. May yung lock din naman niya, yung kabilaan naman yan, dalawa. So hindi kayo malilito. Pero ako naglalagay ako ng marka para sigurado na. Yung piston. Yung ating piston ring, kailangan ingatan niyo yung piston ring na hindi maipit, no? O, saka natin i-bakal. Okay, balik na. So yun, naibalik na natin yung piston. Ayan yung marka natin, naitapat na natin. Pwede natin ngayon ibalik yung kanyang mga flaps, mga flap seal, no? Ito si number 1. Yan o, ito si number 1. Naikasal na natin na maayos. Yan, pwede natin ilagay yan. Yan, ganyan ang pagbabalik ka. Tapos ibalik natin si number 3. Yan o. Ito yung spring nya. Ito yung number 3. Yan. Tapat nyo lang na maayos na, make sure yung flap seal nakaayos ng dapat, no?
ng dalawang tornilyo. Dala-dalawa lang muna. Tapos balik natin yung rubber, yung hose, rubber connection hose. Yan. Ito na natin. Yan. So yun. Mamaya testingin natin ito, papakita ko rin sa inyo kung paano yung setup namin sa baba. Ayan. Hand tight lang siya, no? Kasi plastic to eh. Then next natin yung number 2 na flap seal. Yan, katulad na, no? Yan ang babantayan nyo. Pag hindi nakaupo ng maayos yung spring, masisira yan o hindi gagana. So balik natin ng maayos. Tapos dapat natin dito. Okay. So susunod natin ilalagay itong distributor, no, with non-return valve. Ito yun. Okay, lagay natin. So yun, okay na. Pwede na natin to testingin, no. Pagka ito may holder to rito, ilalagay ninyo para may attach natin dito. Ayan, may susuotan yan dyan. Yan yan ipapasok. Okay. Bibigyan ko kayo ng separate tutorial video para naman paano naman baklasin ito, no? Okay, ito yung membrane niya. Dito yung pupasok yung etchas, tapos dito tatapon yung ginto. So ayan. Ayan, buo na. Ito na yun, pag nabuo, no? Pag nabuo yan, ito na. Ngayon, testingin natin to sa baba para makita ninyo. Right? Kabakal Edward! Brrrr! See? Iyon mga kabakal. Testingin na natin yung ating unit. So, yan yung ating flash button. Nakakunig yan dyan. Tapos ito yung non-return valve na distributor. Papunta yan doon sa may membrane niya. Yan. Ito yung mag-press naman ng hangin. Ito yung water supply. Yan. Diyan papasok yan. Tapos lalabas dun sa may bowl. Ito naman yung vacuum. Yan. Turn on natin. Ganyan sa pag-testing. So ginawa ito ng aming kasamang Peter din, no? Para mayroon kaming testingan. Ayan. So yan. Ayan na. Pinindot na natin. Naglabas na yung tubig. Tapos nag-discharge na rin siya. So testingin natin sa kabila, silipin natin kung umaangat, no? Makikita natin doon, aangat yan pag pindot natin dito sa may toilet flush button. Yun. Ayun, umaangat yan. So yun. Testing pa natin ulit. Ayun, no? Yun, nag-discharge na siya. Nagba-vacuum na.
nakailang ulit ako ng testing para masatisfy ako. Yan, ayos na. So yun, solve na mga kabakal. Kabakal Edward. Brrrr! Keep safe.